Hello guys, at ngayon po ay dire-diretso na tayo sa ating second video. Okay, about update. Same list lang, and kung na-miss nyo yung first video, pwede nyo balikan dun sa may channel natin, Stock Play. And don't forget to subscribe and paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayong ma-update at manonotify sa mga bagong uploads natin. And shoutout po sa mga viewers muli at sa mga nagko-comment at mga nagla-likes. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-start na tayo ngayon. Ayan, sa ating second video. Unahin natin yung SEC, O yan, so ito na yung sinasabi natin. Nasa support na siya ngayon. 33. So ngayon, ang pinaka binabantayan po natin kung magko-close dito, sa may support. And kasi kung hindi magko-close sa may support to, so possible na malaglag na tayo dito. 32 or 31.7, 31.6, basta malapit dito sa may green box, guys. Okay? So for now, failed ulit. No breakout. Ayan, pero since hindi pa naman kasi to close, tingnan natin this week kung ano ba yung mangyayari. So ngayon, pagka nag-close sa baba, of course, possible talaga rito malaglag yan sa may 31 point something na to, sa next support. So overall, same pa din yung setup. Of course, hanggat walang breakout, 50-50 pa rin, Ayan. So for me, magiging bullish. Same pa din. Okay, pag nakapanik sa 36. Ayan. Then sa daily chart, yung 200 natin malapit dun sa may second support, somewhere here, malapit nga sa 31.7 or 31.6. So let's see, guys. Ayan, pero kung mag-add naman tayo dito in between 32.4 pwede, Ayan, pero hindi na tayo mag-add dito. Let's see na lang kung ano yung mangyayari for SEC. Next, DMC. Check natin, mukhang nagiging bearish, guys, ang mga charts, So ngayon yung support 11.2, yung worst case dito sa may second support 10.7. Of course, hitting the trend line 10.6, malapit dun. So still alive pa rin, guys, yung sinasabi nating trend line since 2021. And overall naman kasi talaga, pagka sinilip natin, so medyo sideways na to. Yun nga lang, yung pinaka-confirmation na magiging bullish, of course, pagka nag-breakout sa 12.9. So saan yun? Of course, dito yun sa area na to. Ayan, Diyan. So ngayon, kung titingnan natin, talagang laging yung chart niya kung i-compare natin sa iba. Ayan, So for me, still bullish pa rin naman to kasi meron na siyang mga dito, guys. Higher lows, ayan, higher lows, So yun nga lang, dito medyo flat na. Ayan, so flat siya, guys. Ayan. Sa daily chart, same lang din. So possible dito, sa 11.2. Pwedeng bumalik doon. Next, LTG. Let's check this one. Weekly.
Nasa support na rin to. 9.72 yung close. Okay, pero of course pwede pa itong sumadsan guys. Ayan. So based dito sa ating big picture, of course yung pinaka worst case, okay, kapag ka nalaglag dito sa malapit sa 9.4 somewhere here sa area na to, since andito yung trend line natin for LTG, then sa daily chart, ating 200 malapit nang mahit dyan. Okay, 9.6 para mahit yun, yung 200 day moving average based sa daily chart natin. And kung papansinin po natin, medyo malaki yung gap dito, gap down guys. So it means medyo talaga to, mahina, medyo mahina yan guys. Okay, pagka ganyan. Ayan. So overall, let's see muna, ayan. So pagka nag-hold, medyo maganda. Ayan, pagka hindi, baka yun nga, malaglag pa tayo sa may trend line na sinasabi natin kanina. Ayan, TEL. Weekly chart. Okay, sa loob pa rin ng green box. So siguro kung hindi makakapanik, so pwede itong mag-stay dito sa may loob ng green box as low as 1.4, 1.420, malapit dito guys. Okay, and kung papansinin natin, kasi siya dito galing sa 1620, then nag-pull back. Okay, tas medyo nag-hold na rito guys. So for now, tingnan natin this September, kung paano magbi-build up yung niya, support. Ayan, pero definitely dapat dito, kung sakali man, kasi kung sa baba medyo medyo delicate pag gano'n yung nangyari, So sa daily chart, looks good naman, pero not pretty good, Ayan, because yun nga so still downtrend to. Ayan, so masasabi natin nasa uptrend kung pagrarally, tas ganyan, tas ganun, so ngayon, let's see first kung ano mangyari dito. Ayan, since may TL tayo dito guys, of course trend line to, let's see kung ano mangyayari for this one. Ayan, to pwede malaglag doon sa 1.420, malapit doon. Ayan, tingnan natin. So still nasa support pa din naman kasi to. Ayan, next ALI. Ayan, so ito na yung sinasabi natin. So halos nag-retest lang din dun sa may taas. Okay, so for me, ang worst case dito, pwedeng bumalik dito sa area na to, 27, 28, because kay channel to diba? So bagsak, pump ulit, bagsak, pump, okay, bagsak, pump, so retest ulit dito sa TL, retest ulit, dump, tas pump ulit, retest, and right now question mark. Ayan, pero yung worst case nga dito for ALI, so kung babalik dito sa may and sa may 28. Ayan. And yung support,
33.6. So dito po yun sa may ano na to, sa may green box na to. Second support nandito sa 31.8. Ayan. Then sa daily chart, check natin. Double divergence kasi to, no? Double bearish divergence, lower high, tapos lower high ulit. Then pag sinilip natin yung chart, higher high, tas higher high. Ayan. So dalawang divergence yan. Medyo masakit, ano? Ayan. So for now, pinakamalapit na support 33.5 or sa 33.6. Basta nasa loob ng green box, guys. Dito 'yon. Okay, sa area na to. Ayan. Tapos last but not the least, globe. Check natin. Weekly. Okay, so nagiging berde pero wala pa din breakout doon. Medyo ingat lang tayo dito, no? Ayan. So sa ano natin, sa daily chart, nag-close ng namumula since retest nga yung kahapon. Of course, tignan natin, no? Ayan, kasi trend line to, eh. 1, 2, 3, tapos 4. Then slight nag-sideways. And right now, judgment for globe, ano? So, kung ano to, kung hindi makakapalit dun sa may trend line natin, sa malamang, ang punta ng price dito, guys, sa 2150 na to, no? And kasi ito yung possible next support for globe sa area na to. Ayan. So, pwede maging choppy kasi ito, eh. Okay, tas malaglag. Ayan. Pero kung magbe-breakout, of course, much better. So, let's say ganyan. Or ganito pala. Ayan, ganyan. Okay, tapos ganyan. Then push. Okay. So, let's see na lang for this one, ano. Ayan. And I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.